So mga ka-IT, welcome dito ulit sa ating panibagong video. So meron pala tayong VLAN setup dito using 5v5 at meron tayo ditong TP-Link EEP110. So ito ay gagawin nating repeater mode at i-connect natin dito sa ating VLAN setup kasi may mga nagpi-PM sa atin at nagtatanong kung mag-setup daw ba sila ng repeater mode sa TP-Link EEP110 ay gagana ba kung dito nila i-connect sa naka-VLAN setup. Okay, so yan ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, magta-try muna tayo na connect dito at maghulog. Okay, try tayo dito sa ating cellphone. And then after that, i-set up natin tong ating TP-Link EEP110. No? So ito ay hindi pa yan na set up. So i-set up natin para malaman natin from the start. Okay, so lagyan ko muna ng stand dito ang ating cellphone para maganda naman yung ating pagkuha dyan. Okay, so open ko lang na yung ating Wi-Fi settings. And then, yung SSID pala ng ating piso Wi-Fi na naka-VLAN, ay itong Corner Bakery piso Wi-Fi. So, connect tayo dyan. Yan. So, eto, pwede tayo dito mag-insert coin. So, shout out pala dyan sa taga Corner Bakery. Right, so insert coin tayo. Pwede ka nang maghulog ng barya. At so, connect muna tayo dito, no? Ito, meron tayo ng piso. Yun. So, meron tayong time. Doon lang tayo. Thank you very. Okay, then, subukan natin na mag-browse kung meron tayong internet. Pero, syempre, no? Meron yan kasi nga connected na tayo. So, yan, meron mga ka-IT. Okay. So, now, ang gagawin natin ay i-set up natin tong ating TP-Link na repeater. Okay. So, connect natin dito sa ating 5v5 na naka-VLAN setup. Okay. So, open ko lang yung ating Wi-Fi settings. And then, ito yung ating TP-Link. Connect tayo dyan. So, meron na pala tayong video nito kung paano i-set up as repeater itong ating TP-Link EEP110. So, pwede nyo panoorin dyan, no? Sa hindi pa dyan panood. Okay, so connect ko lang. And then, ito, long press ko lang to. And then, click ko yung modify. Then, show advanced options. Then, piliin ko lang yung IP settings. Then, may lalabas dito, dynamic static. So, doon tayo sa static. Then, dito sa IP address. So, once again, kailangan natin maglagay ng IP dyan na same IP subnet nitong ating TP-Link EEP110. So, yan, tama na yan. And then, dito sa gateway, ilagay natin dyan 192, yung default IP, no, ng ating TP-Link EEP110. .168.0.254. Then, sa DNS, so, maglagay tayo dyan 8.8.8. So kasi pag hindi natin yan nalalagyan, hindi natin may save to. So dapat meron tayong value dyan. So .8. Yan. So pwede natin i-click yung save. Okay. So na-disconnect tayo. Ayun. Back tayo. Connect tayo ulit sa ating TP-Link. Yan. Then, connect lang. Okay, so connected na ulit tayo. So, after this, i-open natin yung ating Google Chrome. And then, mag-new tab lang ako. Yan. Then, dito, i-type natin dyan yung 192. Okay, type natin ang mabuti. 192.168. Ayun, may lumabas na. So, that's 0.254. So, yan siya mga ka-IT. Then, i-go ko lang. Okay, so, ito na yung login page ng ating TP-Link. So, dito, login na tayo using admin. And then, sa username, password ay admin din. So, ito pala yung kanyang default. Yan. And then, login tayo. Click natin yung login. Okay. So, quick setup. So, isi-set up na natin ang ating TP-Link as repeater. So, click natin yung let's get started.
Then dito ay gawa tayo ng panibagong account. So yan, gawa lang tayo dyan ng kung ano yung gusto nating ilagay. Then yung password. Then dito ulitin lang natin. Then click natin sa baba. Meron tayo makikita dyan yung next. Ito sa pinakababa. Up. Ayan. So dito makikita natin yung AP mode and then repeater mode. So i-click natin yung repeater mode since na gagawin natin siyang repeater dito sa ating naka-VLAN. So click natin repeater mode, then sa baba click natin yung next. Ayun. Then tingnan natin. Ayan, so dito na tayo mga ka-IT, no, sa scanning. So dito may lumabas na configure repeater settings. Okay, so dito kailangan nating mag-scan ng mga SSID kung saan tayo ko-connect. Alright, so dito click natin yung scan. Ayan, scanning na siya. Okay, so dito na-detect nyo na yung ating corner bakery piso wifi. So dito tayo ko-connect. So click natin yan. Okay, then sa baba click natin yung next. Ayun. Then tingnan natin sa taas. Ayan, so dito na yung part na to ay dito na tayo maglalagay ng SSID. So once again, pwede natin diyang i-copy yung SSID para same lang, no? And then dito sa SSID, ang gagawin natin dito mga ka-IT ay ibahin muna natin, no, yung ating SSID dito sa ating repeater para ma-distinguish lang natin kung saan tayo nakakonect. Okay? So mamaya, para malaman natin kung dito ba tayo nakakonect or dito. Okay? Para makita natin mismo kung gagana ba itong ating gagawin. Okay? So dito, maglagay lang ako dyan ng ibang SSID, no? Pero take note, recommended, no, pag kayo ay nag-set up, recommended dyan na same SSID lang. Okay? Una-una para hindi malito yung ating customer kung kanino ba itong piso wifi na to na pangalan at saka kanino tong isa, bakit dalawa. So mas maigi na isa lang. So dito ibahin muna natin yung SSID. So sabihin natin dito ng TP-Link, lagyan ko lang ng repeat. Yan. Okay, so lagyan ko lang ng TP-Link repeat yung ating repeater. And then sa baba, click natin yung next. Dito hindi pa pala natin na yan, nalagyan ng or napalitan ng none. Ayun, so nakalimutan. Then next tayo. Ayan, so review natin yung ating ginawa, no? So device account, host, tapos yung EAP extended. So okay na yan. Then click natin yung done. Okay. Ayan. So connecting. Do not close the page. So antayin na natin matapos to mga ka-IT. Then check natin. So kung na-notice nyo, no, wala na, na-disconnect na tayo. Okay, so balik tayo sa ating Wi-Fi settings para tingnan, no, kung nag-take effect na ba yung ginawa nating SSID. Oops, automatic tayo nag-connect. Ayan. So dito mga ka-IT, kung pansin nyo, TP-Link pa rin yung SSID niya. So hindi pa siya umiba. Okay, so ang gagawin natin dyan ay connect tayo ulit sa kanya. Ayan. Okay. Then balik tayo doon sa ginagawa nating setup. Eto. Ayun, so na-disconnect ulit tayo. So ibig sabihin yan, pag na-disconnect ulit tayo, ay nag-take effect na yung ating ginawang SSID. So buksan ko lang. Ayan. Okay, so yun na siya. TP-Link repeat na. At ito yung ating 5v5. So ang gagawin natin, i-forget ko muna to.
kasi susubukan nating connect ulit. Okay, so tapos na tayo mag-configure ng ating TP-Link as repeater mode. Now, susubukan natin na connect. So, unahin ko muna dito. Reconnect muna tayo dyan sa ating corner bakery piso Wi-Fi. Okay, so dito ay meron pa tayong time. So, buksan natin yung ating portal. C10. Okay. Alright, so meron pa tayo dito 55 minutes. So now, ito na yung inaantay natin. Okay, so titingnan natin kung gagana nga ba. Ito na yung mga tanong sa atin kung gagana nga ba ito. Naka-repeater mode. And then, nakabilan yung ating setup. Okay, so ito ay kinonect na natin dito sa ating VLAN setup, repeater. So now, balik tayo sa ating Wi-Fi settings. And then, connect tayo dito sa ating TP-Link repeat. Yan yung SSID na ginawa natin dito sa ating repeater. So, connect tayo dyan. TP-Link repeat. Tingnan natin kung mayroon ba tayo dito. Ayun, So, working mga ka-IT. Ayan. Okay. So, ibig sabihin ay gumagana. Okay. So, working yung ating repeater mode dito sa ating TP-Link EP110 na kinonect natin dito sa ating Kiss Wi-Fi na nakabilan. At dito, mayroon pa nga tayong time. So, kahit hindi na tayo dyan magpalit ng SSID, ay meron na tayong time. So, hindi na tayo nawalan ng time mga ka-IT, Kasi meron mga nag-PM sa atin, kung kukonect ba sila sa isang SSID, ay meron pa rin silang time. Okay, so dito sa setup natin mga ka-IT ay mayroon tayong time sa repeater mode. Okay, or dito sa ating repeater. And then, kumonek tayo kanina sa ating 5v5 ay meron pa rin tayong time. Okay, so same na, meron tayong time sa kanilang dalawa. So, gumagana, working siya. So, try nating kumonek or maghulog dito sa ating Piso Wi-Fi na dito tayo nakakonect sa ating repeater mode or repeater. So yan, TP-Link repeat. So buksan ko lang ulit yung ating portal. Okay, so meron pa tayong 53 minutes. Refresh lang natin. And then insert coin tayo. Pwede ka nang maghulog ng barya. Okay, at so kailangan meron go tayo online dito para 5 makapag-browse na sa internet. Ayun, so meron tayo 5 piso ulit. Thank you very much. Okay, so buksan natin yung ating YouTube. Alright, so meron tayong connection, meron tayong internet. So yan, sa mga nagtatanong, yun, napatunayan na natin na working pala kung tayo ay kukonect dito sa ating repeater, or kung tayo ay mag-set up ng ating TP-Link as repeater, na nakabilan yung ating Piso Wi-Fi kung gagana ba itong ating repeater mode. So yan mga ka-IT, gumagana. So sa may mga katanungan dyan at mga additional comments at suggestions ay pwede kayong mag-comment dito sa ating video. Sa mga nais pala umorder ng Piso Wi-Fi window machine ay pwede kayong mag-PM sa ating FB page, ka-IT Piso Wi-Fi, para sa inyong mga inquiries. So, meron tayong iba't ibang packages ng ating Piso Wi-Fi. PM lang kayong mga ka-IT. And of course, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, click nyo na ang like and subscribe button. So, maraming salamat.